Ako po ang kapatid na Moises Madrigal, fourth year Bible student sa Maranatha Bible School International, Middle East Extension. 1998 nang ako po ay makapag-abroad sa Jeddah, Saudi Arabia at makapagtrabaho sa Pizza Hut Company, isa pong single father at may isang anak na sinusuportahan at pinapaaral. Ito po ang dahilan ng pagtatrabaho ko sa abroad. Ako po ang kapatid na Mary Ann Pedro, fourth year Bible student ng Maranatha Bible School International, Middle East Extension. Namulat po ako sa kinagisnan natin na pananampalataya na kung saan ritual lang ang paglilingkod. Pero naging uhaw po ako sa tunay na salita ng Diyos, kaya nakadalo ako at naakay sa 4 na iba't ibang fellowship at Christian groups. Ako po ang kapatid na Orlando Bagro, sa biyaya po at habag ng Panginoon. Kasalukuyan po akong fourth year Bible student dito po sa Maranatha Bible School International Middle East Extension. Sa pangangasiwa po ng minamahal na evangelist Bishop Aldrin Palangka at ng ating minamahal na Presbyter Eliesa Palangka. Taon pong 2012, nang dumating po ako sa Abu Dhabi mula po sa Pilipinas, ako po ay nakapagtrabaho sa isang Korean company sa dako po ng Hamim, western part po ng Abu Dhabi. Taong 2000, nang magkaroon ng Bible study yung mga kasamahan kong fourth watcher sa accommodation namin. At naimbitahan akong dumalo at pagkaraan ng ilang linggo na pagdalo at palagi nilang pag-aanyaya na magpabautismo ay nabautismoan ako. Buhat noon ay naging active na ako sa mga pagdalo. Saan man ako makarating sa Pilipinas o sa ibang bansa na pinagtrabahuhan ko, ay hinahanap ko agad ang local church. 2011 nang makapag-abroad ulit ako at makapagtrabaho sa United Arab Emirates. Simple lang naman ang pangarap ko sa buhay noon. Magkaroon ng sariling lupa at bahay na matitirahan. Masayang pamilya at munting negosyong makakasuporta sa araw-araw na pangangailangan sa buhay ay sapat na. At sa aking isip, ay ang pag-abroad ang katuparan ng mga yaon. Taong 2009 nang tayo ay nabiyayaan na makarating po sa dako ng Dubai. Kahit na wala akong kakilala or kamag-anak ay naglakas loob po akong mag-apply sa agency bilang cleaner sa isang cleaning company. Taong 2012 ay umuwi po ako ng Pinas at nag-open po tayo ng maliit na grocery. Sa isang taon na pag-stay ko po ng Pinas ay naakay naman po ako ng aking pamangkin sa isang kilalang fellowship sa Pilipinas, ngunit parang may kulang pa rin. Parang meron pa rin po akong inahanap na isang fellowship na kung saan madama ko po yung dinanasan ng aking kalooban sa paglilingkod. Kahit na marami na po akong nadaluhan na iba't ibang fellowship, naroon pa rin ang longingness ko sa salita ng ating Panginoon. Na meron pa rin akong hinahanap pero di ko alam kung saan ko matatagpuan. Dahil sa napakalayong lugar nga po ang napuntahan kong project ng aming company, ay nagpasya po ako sa sarili ko na uuwi ako makalipas ang 1 buwan. Na ang plano ko, kukunin ko lamang yung aking na-placement pay sa agency at ako ay uuwi na. Hindi ko maintindihan na nung isang gabing mayroong kumatok sa aming kwarto sa paghayo niya. Ay doon ko nakilala at nasumpungan ako ng pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng kapatid na Rex Dundunay. Sa isang maliit na Bible study, hindi ko po maintindihan na kung bakit gano'n na lamang ang dating sa akin ang salita ng Diyos. At sa pagdaan po ng mga araw, na lagi niya akong niyayakag sa mga paghayo, although hindi ko po alam kung anong ibig sabihin ng mga paghayong yun. Basta't gada yakag po niya sa akin, ako'y sumasama lamang sa kanya. At sa dumating nga po noong April 25, 2012, ako po ay nabautismuhan sa dako po ng Abu Dhabi lokal. Magmula nang ako ay mabautismuhan, sinikap kong makadalo lagi sa mga pagkakatipon, lalo na sa malalaking gawain ng ating iglesia. Sa loob ng mga panahong iyon, marami na akong salitang napakinggan, mga doktrina, turo't aral, salita ng Diyos na nagpapalakas. Marami na akong nasaksihan ng mga gawa ng Diyos sa iglesia.
ang mga lalaki at babae na nagbigay ng buhay sa ministry. Marami na akong naging karanasan sa paglilingkod. Pagsama sa mga pastor sa pangangaral, pagsama sa mga outstation, pagsasacrifice sa church. Wala po akong planong mag-sacrifice noon. Nakita ko na walang pastoral staff sila Pastor John Garay. Kaya sabi ko, doon muna ako. At yung pananatili ko doon, umabot ng 9 na buwan. Sa panahong yun, kasama ako ni Pastor John sa mga pangangaral sa palengke, sa mga paghayo. At nung panahon na yun, ini-encourage ako ni Pastor John na pumasok sa Bible School. Subalit sa aking sarili, iniisip ko hindi ko pa kaya. Paano ko gagawin ang mangaral? Paano ko gagawin ang humayo? Sa aking patuloy na pagbabasa ng banal na kasulatan, ipinasumpong sa akin ng Panginoon ang talata sa James 1:27 na meron pala talaga pure and genuine religion. Kaya ang lagi ko pong ipinagpipray sa Panginoon na ituro sa akin ang tamang daan. Salamat sa ating Panginoon sapagkat nakabalik muli ako ng Dubai sa tulong po ng aking employer na Brazilian. Bago po ako umuwi ng 2012 ay nag-part-time po ako sa kanila. Kaya tinawagan po ako dahil gusto nila bumalik ulit ako ng Dubai para mag-alaga ng kanilang anak. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sapagkat meron agad nag-invite sa akin na naka-attend ng Fourth Watch. Kaya April 26, 2013, yun po ang unang attend ko na dito sa PMCC Fourth Watch sa Sharjah. After po ng pagsamba ay tumatak po talaga sa isip ko na ito na ang hinahanap kong church. Dahil ang isa sa di ko talaga makalimutan nung time na yon ay yung inaawit natin pag-communion. Dahil sa ibang fellowship ay nanadaluhan ko ay once a month lang ang communion. Kaya after po ng pagsamba ay sinabi ko sa nag-invite sa akin na ito na ang hinahanap kong church. Dito na ako a-attend at di na talaga ako aalis. May 3, 2013, ako po ay nagpasyang magpabautismo. Nung pong ako'y mabautismuhan, doon ko po lalo naranasan ang pagkilos ng banal na espiritu sa aking buhay. Hanggang sa makapagbukas po kami ng extension worship sa Dako Punong Hamim. Sa pangunguna na rin po ng mahal na Pastor Dick Montemayor ng mga panahong doon namin na ipagpatuloy ang lalong higit na gawain ng Panginoon hanggang sa kami dumami. Marami kaming na-convert, maraming nabautismuhan. Doon ko po lalong higit na unawaan ang pagganap ng kalooban ng Diyos. Hanggang sa dumating po na ako po ay nakaka-attend na ng malalaking gawain. Ang una ko pong naatinan dito sa dako po ng Dubai ay ang camp. At doon ko po unang nasumpungan ang mahal na sugong apostol. Isang araw may na-receive akong message mula sa aking anak. Sabi niya gusto niyang mag-aral. Kaya nagpaalam ako kay Pastor John Garay na magtatrabaho upang suportahan ang pag-aaral ng aking anak. At nang mapagtapos ko ang aking anak noong 2014 sa kursong Criminology, wala na akong may dadahilan pa para hindi ibigay ang buhay sa Diyos. Ang mga salita ng panawagan sa hamon ng pagtatalaga, ang pangangailangan ng mga manggagawa. Ito ang mga dahilan kung bakit ko naitalagang aking buhay. Ang magsalita sa harapan ng mga tao, ang malaki kong struggle kahit nung hindi pa ako nabautismuhan. Although nakakasama ako sa mga paghayo, pero yung ako ang magsasalita at mangangaral ay hindi ko magawa. Paano ako mangangaral? Paano ako mangangasiwa? Paano ko gagawin ang mga task ng isang Bible student? Pero sabi ko, bahala ng Diyos. Yaong mabigyan ka ng pagkakataong makapagdala ng salita ng Diyos, ang mga pangaral at makapagbahagi ng salita ng Diyos. Yung may mga tumanggap na mga tao upang makinig at sumampalataya, tapos ang mga ministrong mapagtagumpay, ang mga yaon ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para magpatuloy sa pagtatalaga. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sapagkat nilagay tayo sa tamang paglilingkod at idinagdag tayo sa tunay na iglesia. Year 2014, first time ko po na dumalo ng International Convention. 1 year pa lang po ako sa faith ay inilaban ko na makadalo ng convention. Biyaya ng ating Panginoon, isinama ko din yung 2 kong kapatid at mga pamangkin at after po ng convention ay 5 po sa kanila ang nabautismuhan.
Taong 2015 nang ako po ay nagnasa na makadalo ng 4th UAE camp. First time ko po na makadalo ng camp sa loob po ng 3 araw. Kaya during MBS night ay isa po tayo sa tumugon sa panawagan na mahal na Bishop Risting kung sino ang magtatalaga. Biyaya ng ating Panginoon, tumugon po ako nung una para mag-BFCM. Dahil naroon ang aking damdamin na magtalaga ng buhay, bawat malaking gawain ay sinisikap ko po talaga na makadalo, kaya lagi ko po naririnig ang panawagan sa pagtatalaga. Taong 2017 ay nabisahan po tayo ng church sa pamamagitan po ng Alroya. Sa biyaya ng ating Panginoon, pinatira po tayo sa church, kaya ako po ay nakapag-enroll ng VFCM at EIT. Sa mga panahon pong yun, bagamat kami malayo sa lugar, sa syudad, patuloy po naming sinisikap na makabahagi sa malalaking gawain. Yan po ang isang bagay na nagpatibay ng aking pananampalataya sa Panginoon, sa pagdalo ng malalaking gawain. Diyan ko po naranasan ang lalong higit na unawa ng salita ng Diyos. 2014 nang ako ay magpasyang mag-resign sa aming company, sapagkat dadalhin ako doon sa isang lugar na mas malayo pa, na alam kong mahihirapan akong makarating sa Abu Dhabi lokal. Kaya sinikap ko noon na makapaghanap ng trabaho, panibagong trabaho, sa dako ng Abu Dhabi. At doon nga, 2015, nang ako ay patirahin sa chapel ng mahal na Pastor Carol Celis. At sa aking pananatili at pagtira ng mga panahong iyon, doon ko lalong higit nakita ang pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Noong mga panahong iyon, si Pastor Carol lamang ang siyang nag-iintindi o nagtataguyod ng lahat ng mga gawain sa chapel. Walang gumagawa ng mga ibang mga kumpunihin sa loob ng iglesia ng mga panahong yon. UAE Camp 2015, nang ako po ay lumuhod at tumugon sa panawagan ng pagtatalaga. Subalit nakapag-enroll po ako ng 2017 bilang BFCM. At biyaya po ng Panginoon, sa 2018 ay natanggap ako bilang AIT full-time. At nagtuloy-tuloy na po yun hanggang ngayon. Nakita ko na hindi ako pinabayaan ng Diyos sa aking pagtatalaga. At ngayon nga, nasa ika-4 na taon na ako bilang Bible student. Ang aking nag-iisang anak ay maayos ang kalagayan at may sarili na ring pamilya at 2 anak. Ang aking nanay naman ay 91 years old na pero malakas pa rin. Ang aking inaalala noon na kapag ako'y nagtalaga at nag-resign sa trabaho, wala na akong may papadala sa kanya. Subalit hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ang 3 kong mga kapatid ang siyang sumusuporta sa kanya ngayon. Sa loob po ng pastoral house ay nakita ko po ang malaking pangailangan na maraming mga job spec, maraming kailangang gawin, ngunit kaunti lang ang nakakagawa. Sa biyaya at kahabagan ng ating Panginoon ay pinaglalaanan din po tayo ng isang client na araw-araw ay naglilinis po ako sa bahay nila. At after po ng aking paglilinis ay sumasama naman po ako sa paghahayo kasama ng mga Bible student. Kaya nakita ko po ang malaking pangailangan sa gawain ng ating Panginoon, na marami ang aanihin, ngunit kaunti ang manggagawa. Kaya noong 2018 ay nag-enroll po ako sa full-time ministry. Kaya po ako nagpasyang mag-abroad dahil gusto ko po maabot ang aking mga pangarap na makapagpatayo ng malaking bahay, makabili ng sasakyan, at magkaroon ng negosyo. At higit sa lahat, makatulong sa aking mga mahal sa buhay. Kaya sa aking pagtatalaga, iniwan ko po pansamantala ang aking mga mahal sa buhay at ang aking mga pangarap. Sa bawat gawain ng Panginoon, naroon lagi yung panawagan ng mga sugo ng Diyos na lumuhod sa unahan, na ang lagi nilang sinasabi, ang pagluhod sa unahan ay hindi kaagad-agad kang magtatalaga, kundi ang laging sinasabi nila na nakatatak lagi sa isip ko, na sa pagluhod mo, naroon lagi yung basbas ng Panginoon. Hanggang sa dumating na
na ako'y makapagpasya, na ako ay pumasok bilang BFCM nung una, yung Volunteers for Christ Mission. At sa pagdaan ng mga taon ng aking pagbo-volunteers sa Iglesia ng Panginoon sa Dako ng Abu Dhabi, hanggang ako yung makapagpasya pa rin na ako ay pumasok bilang EAT. At sa panahon ng aking pagiging EAT, lalo nga naroon yung bigat na inilagay ng Diyos sa aking puso na humayo, magpatotoo ng salita ng Panginoon. At lalong higit, isang bagay ang nagtulak sa akin upang magtalaga ng buhay ay yung salita ng Panginoon na lagi kong naririnig ng mga panahong yon sa mahal na Pastor Carol at sa pangangaral ng mga nina Bishop Aldrin, Presbyter Eliesa. Yun ang mga lalong higit nagdala sa akin upang italaga yung aking buhay para sa Panginoon. Ang pakiramdam ko ngayong Bible student ako ay sa bawat umaga, sa bawat araw, sa paggising sa umaga ay may kapanatagan sa puso, sa isip. Totoo, bilang tao, marami tayong pagkukulang sa Diyos. Nagkakamali, pero pinapaging dapat pa rin ng Diyos. As a Bible student, nagpapasalamat ako una-una sa Diyos na tumawag sa akin at nagpapaging dapat. Sa mahal na apostol at sa nagtiyagang umakay sa akin, si Brother Gio Del Mundo, kay Pastor Carol Celes, na nag-encourage at nag-advise sa pagtatalaga. Sa mahal na Bishop Aldrin Palangka at Presbyter Eliesa Palangka, sa kanilang matiyagang pagtuturo at paghubog sa amin bilang mga Bible student. At pinagpapasalamat ko rin ang aking pamilya na hindi sila naging hadlang sa aking pagtatalaga. Meron po akong pinanghahawakan na talata, Joshua 1:9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sa biyaya ng Diyos, mula nang ako'y mabautismuhan, unti-unti nakakatayo at nakapagsasalita na sa kalagitnaan ng mga tao. Lalo na nang ako'y maging Bible student, karanasan ko ang pagsama ng Diyos. Ang pagpapalakas at tapang ng loob na tumayo at magsalita, mangaral ng salita ng Diyos sa kalagitnaan ng mga tao. Lalo na sa araw-araw na paghayo at pangangaral ng salita ng Diyos. Ninanasa ko na makapagtapos sa Bible School at tumitingin sa mga darating na araw na higit na makakabahagi at makasangkapan sa gawain ng Panginoon sa pangangasiwa ng mahal na Global Evangelist Bishop Aldrin Palangka at Presbyter Eliesa Palangka. Purihin ang Panginoon. Ang isa sa mga struggles ko po sa pagtatalaga ay ang pagiging mahiyain, mahina ang loob at walang katalent-talent. Kaya lagi ko po naalala yung verse na ipinasumpong sa akin ng ating Panginoon. Nang sabi po sa 1 Corinthians 1:26-27 na pinili ng Panginoon ang mga bagay na mahina upang hiyain ang mga bagay na malalakas. Nang mabasa ko po ang verse na yan, parang nagkaroon po ako ng takot. Pakiramdam ko, ang Panginoon mismo ang nangusap sa akin. Kaya sabi ko po sa Panginoon, bakit ako? Sana iba na lang. Sana mga pamangkin ko na lang dahil di naman po ako marunong. Mas mahihain pa ako kaysa sa kanila. Naalala ko nga po ang sabi ng mahal na Bishop Jonathan during MEDC na maaaring karanasan din natin na tanungin ng Panginoon. Sana yung ibang brother na lang or ibang sister, ganyan. Kaya ang tawag po ng mahal na Bishop Jonathan that time ay, send my brother attitude. At nagpapasalamat pa ako sa ating Panginoon sapagkat napagtagumpayan ko po ang takot sa pagtatalaga. Kahit na ako'y mahina at mahiyain, ngunit sa patuloy na panalangin at panalangin ng mga lingkod ng Diyos, ang mahal na Bishop Aldrin at mahal na Presbyter Eliesa, kami ay patuloy na nagagabayan sa aming mga paglilingkod. Tunay na tiyak ang pangako ng ating Panginoon sa mga nagtalaga ng buhay na ang bawat mag-iwan ng bahay at kapatid na lalaki at babae ay tatanggap ng 100 times fold. Bilang Bible student, nagkaroon ako ng kapanatagan sapagkat tinugon ko ang panawagan ng ating Panginoon sa pagtatalaga. Nagpapasalamat din po ako sa buhay ng mahal na Bishop Aldrin at mahal na Presbyter Eliesa dahil nabihiyaan po tayo ng papabiling sa kanilang mabungang ministeryo.
Lalo na sa amin, sa pastoral staff, karanasan namin ang kanilang matiyagang pagtuturo. Salamat sa ating Panginoon sapagkat meron kaming magulang sa pananampalataya. Gaya po ng sinabi sa Matthew 6:33, sa aking pag-una sa kalooban ng ating Panginoon, tunay na may mga bagay na di ko iniisip o inaasahan ay unti-unti idinaragdag ng ating Panginoon. Ang ninanasa ko po ay makapagtapos sa Bible School at higit pang kasangkapanin ng ating Panginoon sa pag-aakay ng maraming kaluluwa. Glory to God! Isang laking hamon din sa akin, mga kapatid, upang ako'y magtalaga ng buhay, ay yung buhay ng mahal na Pastor Carol, na yung patutuon niya, kung paano niya iniwan ang kanyang hanap buhay, kung paano niya iniwan ang kanyang anak dahil sa panawagan ng gawain ng Panginoon. At yan ang isang bagay na nagpalakas ng aking kalooban upang akin ding maitalaga ang aking buhay. Kung yun ngang may mga pamilya nakakapagtalaga ng buhay, ay how much more ako na wala naman akong pamilya. Lalong higit kong may talaga ang aking buhay. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at hindi minagkamali ang aking pagpapasya na makapaglingkod sa iglesyang kinabibilangan ko ngayon sapagkat sa aking puso na ako ay nailagay ng Panginoon sa tamang pananampalataya. Sapagkat laging isang bagay din yung natatandaan ko na sinasabi ng mahal na sugong apostol na hindi mo lamang narinig ang tunay na salita o tunay na aral, kundi nakita mo pa yung mga tunay na mangangaral. Kaya purihin ang pangalan ng Panginoon. Bilang Bible student, may iba't iba kaming job spec. Bilang ako ay may job spec sa loob ng church, sa dakong ito, bilang naglilinis ng banyo, ng office, ng mahal na bishop, at meron kaming mga catering, lahat ng mga gawain o lahat ng mga job spec sa loob ng church. Ito'y aming nagagawa at nagagampanan. Dito kami natuturuan ng lalong higit na gawing mabuti ang bawat pagkakatiwala sa amin. Mahirap, pero naroon yung kagalakan sa iyong puso na magawa mo yung iyong tungkulin na ipinagkatiwala, na ibinigay sa iyo ng mga sugo ng Diyos. Higit na natutuwa ang Panginoon kapag nagagawa mo yung bagay na ipinagagawa sa iyo. Kung natutuwa ang mga sugo, lalong higit natutuwa ang Diyos. Bilang isang Bible student, ang ninanasa po ng aking puso ay maging isang matagumpay na ministro na magagawa mo lalo higit yung nararapat na paglilingkod sa Panginoon. Na yung iyong pagnanasa na makapagbukas ng mga gawain ng Panginoon. Makapag-akay ng mga maraming kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Yan ang laging idinadalangin ko sa Panginoon. Purihin ang Panginoon